Ang usapan nga pala ay magja-judge lang ako sa Miss Gay pero nauwi pa rin sa panghihibasan. At inabot pa nga ng ilang araw bago makauwi na makalelon. Ay talaga namang yanong layas. So yun na nga guys, for today's video ay pupunta nga pala ako ngayon ng bayan at naimbitahan nga pala ako na mag-judge sa Miss Gay. Sa Ginluna nga pala yun, kaya pagkarating ko ng bayan ay susunduin pa ako doon papuntang Laguna. Laguna pati? Ba't napunta sa Laguna? Hindi, ayun, susunduin ako sa bayan papunta sa Ginluna. Yan, ay kakaumpisa pala ang pag-voice over ay pamali-mali na agad. Nga pala hindi na ako masyado nag-video papunta sa bayan at alam ko naman nakabisado nyo na halos ang daan din sa amin at lagi ko na lang yan nabibidyohan. Oy, bakit parang nagmamadali ka na naman sa pag-voice over? So yun na nga, napakabilis ang transition at naka-makeup na nga pala ako at papunta na kami sa event. Hindi na nga pala ako nag-video dito kasi nga ako'y nahihiya. Kaya nagpicture na lang ako. Si Miss Heart nga pala nag-invite sa akin at siya din na nag-makeup sa akin. Tapos pinahiram pa nila ako na masusuot. Wow, napakabait naman. Yung pagkakabanggit ko na napakabait naman, parang yan ng plastic ano. Pero hindi mabait po talaga yan. Friend ko na siya ngayon. So yun na nga, dito na nga pala kami sa event at ako nga'y tinatawag na. At ako'y kinakabahan na talaga. Akala mo naman talaga mag-intermission siya ay Katawagin lang naman at mapunta lang sa gitna. 43,000 YouTube subscriber, 413,000 TikTok followers, and on over 1 million fans on Facebook. She has become a symbol of authenticity, resilience, and local pride. Tonight, we proudly welcome the pride of Bundok Peninsula, Miss Tabudi herself, Madam Angelica Doñez Nanoy. Ay grabe naman talaga yung mga lakad ko dyan ay yanong bagas ay ining wala ka sa hibasanan. Ayusi ang lakad. Kakasimula pa nga lang pala ng event ay parang ang pakiramdam ko sa pagmumukha ko inaagnas na. Hindi kasi talaga ako sanay mag-makeup tapos yanong pawisin ko pa. Sobra akong naiilang humarap sa mga tao. Para bagang ang pangit na ng mukha ko. Ay parang sadya naman. May nagpakilala nga pala sa akin dito na parang may katungkulan ata siya din sa Ginluna. Nakalimutan ko lang. Nasa isip ko lang kasi dyan ay gusto ko na makaupo at makatalikod na sa mga tao at ako'y nahihiya na talaga. Hindi talaga ako komportable kapag pinagtitinginan ako ng maraming tao. Para bagang pakiramdam ko ay naliliit ako. O diba? OA. O ay napapaano ka naman Gemma at parang nagawala ka na. Charis. As you can see ay nagasayaw siya at siya ay naga-intermission. Bigyan natin ng tugtog. Napala kumuha lang ako ng tigko-kaunting video para makita lang yung kagandahan ng mga contestant natin. Grabe no, ang gaganda nila, mas mukha pa silang babae kaysa sa akin. Pero alam niyo, natutuwa talaga ako sa mga ganitong Miss Gay kasi grabe talaga sila kung mag-effort. Kadalasan sa mga ganito mas malaki pa yung ginastos kaysa doon sa premyo. Sa bagay, sa mga tulad naman nila mas importante ay makarampa sila at makapagpasaya ng mga tao. Alam niyo, no, bata pa ako gusto ko rin sumali sa mga contest. Kaso nga lang ako'y mahiyain. Pero isang beses naka-experience naman ako sumali sa ganyan nung ako'y bata pa nang hindi ko alam. Si mama kasi sabi niya sasali lang daw niya ako sa singing contest. Yun pala ay beauty contest. Kaya pala pinaparampa niya ako. Sabi ko nga, bakit marampa pa? Ay makantalaang naman. At ayun, kahit papaano naka-third naman ako. Binawi ko na lang sa talent sa pagkanta ng Luha by Aegis at talagang lumuluha ako habang kumakanta. Paruta naman ay habang may event, pinagaluto ng handa doon sa gilid. O edi anong usok, ay anong sakit sa mata. So yun na nga, mabalik tayo. Lahat naman sila ay maganda pero ang nagwagi nga ay si number 10. Ito siya. Pagkatapos nga pala ng event ay hindi muna ako umuwi sa bahay at gawa ng alas 12 na ng madaling araw natapos. Kaya naman ay nakitulog muna ako din ni kila Miss Heart sa kanilang farm. Tinanghali na nga pala ako ng gising kasi halos hindi rin naman kami natulog. Siguro mga 5 AM na kami natulog kasi nga nag-banding-banding kami. Ayun, feeling close agad ako sa kanila. Bago kasi kami pumunta ng event kagabi ay marami na kami napagkwentuhan at na-inspire nga pala ako sa kwento ng buhay nila. At ayun, bago nga ako umuwi ay syempre maghahilamos muna ako at nabano nga ako din sa kanilang salamin at may pa-ring light. Kaya naman ay ayun, naga-selfie-selfie ako dyan. Parang gusto kong tuklapin at dalhin sa bahay. Bago nga pala ako umuwi ay papasyal daw muna ako nila Miss Heart din sa kanilang farm. Ang ganda nga pala ng view dito at napakaaliwalas ng paligid. Gustong gusto ko yung mga ganitong lugar, ang sarap sa mata at saka nakaka-relax talaga. At bet na bet ko nga itong ginawa nilang arko, ang ganda. Ito nga palang farm nila ay ginagawa pa lang pero yan daw ay bubuksan din kapag tapos na syempre. At base nga sa mga sinasabi nila sa akin ay parang maganda ang kalalabasan nito. Yun, balitaan ko kayo kapag tapos na. Wala ka pa nga pala masyadong makikita dito at gawa ng ginagawa pa nga. Uy, bakit parang nagagalit? Pero yung kanilang swimming pool ay tapos na. Wala pa nga lang tubig pero pwede ka
naman na mag-dive dyan. Lagyan na lang natin ng tubig later kapag nakapag-dive ka na. Ang taray naman ang kanilang swimming pool, parang pang Olympic. Ganda nito para malawak-lawak ang aihian. Nga pala ang taas nito ay parang nasa 5 feet. Tapos din nga pala sa kabilang gilid, ayan, pambata naman dito at mababaw lang yan. Syempre, alam nga naman laliman yan, pambata nga. Pero kapag sila Yasin naman at Johan, ay kahit laliman nyo yan, may hasang yung mga yun. Tapos din nga pala sa may taas ng swimming pool nila, ipapakita naman nila sa atin yung kanilang CR. O diba napakaganda? Ang taray ng CR nila, ang ganda. Para kang nasa loob ng hotel. Pero sa tingin ko, hindi naman yan magagamit. At ang totoo, sa swimming pool talaga naman sila nag-aihian. Charis. Pero kapag ganito naman kaganda ang CR, ay talagang asipagin ka mag-CR. Tapos sa labas ng CR, ganito kagandang view ang makikita mo. Parang ang sarap tumalon. Nga pala yung kasama naming nakakulay red, kanina pa naming kasama, hindi ko napapakilala sa inyo. Siya nga pala si Miss Arline. Nahiya pa kasi ako mag-video sa kanya, kaya hindi ko siya pinapatamaan ng camera. Kapatid nga pala siya ni Miss Heart. Nga pala si Miss Arline ang may-ari ng Kada Cosmetics. Tapos itong farm, sila atang magkakapatid. Nga pala itong pangalan ng farm nila ay Kada Farm. At yun na nga dito naman sa area na to, ayan, makikita nyo may mga cottage dyan. Hindi pa rin yan tapos kasi tataniman pa daw ata yan ng mga halaman. Tapos dito naman sa area na to ay tunnel. Lalagyan daw yan ng mga bulaklak. Tapos may pailaw. Tapos meron nga din pala sila ditong camping site. O para sa may hilig mag-camping dyan, maganda dito kasi kakaiba. May lalagay daw sila ditong, yung siguro yung mga namamana sa wrong turn. Para exciting. Charis, hindi. Kasi parang ilalagay daw sila dyan sa puno. Hindi ko alam kung ano yun. Nga pala kakaistoryahan namin, hindi namin namalayan ng oras. Alas 4 na pala. At ayun, nakukulangan pa kami sa kwentuhan namin. Kaya naman ay bukas na lang daw ako uuwi. Hindi pa nga pala kami tapos maglibot sa farm. Pero inaya nga nila ako na pumunta sa Hibasanan. Medyo malapit nga lang din pala ito sa dagat. Mga 5 minutes lang siguro ang lakad. Nga pala itong pinuntahan ko ay Barangay Bakong, Tinluna, Quezon. At nga pala nakakarating din kami dito sa Pangihibasan. Mula Makalelon, binabangka namin yan papunta dito sa Bakong. Nagpasama nga pala sila sa akin dito at magpapaturo daw sila manguha ng bangkalan. Kaso masama naman ang panahon at yanong kiraw, umakandagbaga ang tubig. Hindi yan makikita sa tubig. Takbon-takbo nga pala si Miss Heart at akitin daw niya itong pagatpat para daw ako'y maka 1 million views. Sabi ko nga sa kanya, mas okay siguro kung tatagbang ka dyan. Tapos matutusok ka nitong mga ugat, parang mas makaka 1 million yun. Nga pala ito ang ating taga-video, si Marie. Tuwan-tuwa nga pala yan sa cellphone ko, kahit daw uga-ugain niya yung cellphone, hindi daw magalaw yung video. Ay, mag-vlog na rin yan. Madam! Mami Heart, magandang itali. Bakla. Full na yan. Feeling mo, vlog ko ba to? Yung sabi na ba't parang lalaki ba yun? So yun na nga, dahil masama nga pala ang panahon ay nagpitsura na lang kami nila Miss Heart. Marami nga rin pala kami magkakasama. Ayan sila. At dahil nga wala kami nahuli sa Pangihibasan, ayun ay di bumili na lamang sila. At pagkabalik namin sa farm, ito yung kaganapan. So yun lang, bye!